Nang akma ka ng aatake, isang itim na anino ang biglang lumitaw. At hinaranggan nito ang iyong balaraw. Ikaw pala yung kakatuwang nilalang na gumagawa ng ingay kamakailan. Talagang nakakatakot ang lakas mo. Noong kaedad mo ako, ang lakas ko ay hindi man lang umabot sa kalahati ng sa iyo. Sa tingin ko, sa buong pugad, tanging ang general noong bata pa siya ang makakapantay sa iyo. Nang makita ng Cyclops na goblin ang Goblin Knight, para siyang nakakita ng tagapagligtas. Dumamba ito papunta sa kanya, at nagsimulang umiyak at magsumbong. Mahal na kabalyero, sa wakas, dumating ka na. Tingnan ninyo, ang nilalang na ito ang pumatay sa lahat ng ating mga kasamahan. Pero bago pa man siya matapos magsalita, naitutok mo na ang iyong balaraw sa kanyang leeg. Sa tamang sandali, isang malaking espadang pilak ang hamarang sa gitna. Nais mong pumatay sa aking harapan. Hinawakan ng mahigpit ng Goblin Knight ang kanyang malaking espada at iwinasiwas ito ng buong lakas. Sa sumunod na sandali, isang nakakatakot na lakas ang naramdaman mo. Tumilapon ka at bumagsak sa pader. Nang susugod ka na sana, pinigilan ka ng iyong ina. Anak, huwag. Hindi mo siya matatalo. Ang Goblin Knight ay isang mataas na uri ng goblin. Isa rin siyang kabalyerong direktang nasa ilalim ng Goblin General. Ang pinakamataas na uri ng goblin sa ilalim niya. Hindi mo pa siya kayang labanan sa ngayon. Bukod pa riyan, isang malaking kasalanan ang pagpatay sa isang mataas na uri ng goblin. Sa iyong kasalukuyang lakas, imposibleng matalo mo ako. Habang mabait pa ako, umalis ka sa tabi ng elf na yan. Hindi pa natatapos magsalita ang Goblin Knight. Hawak mo na ang iyong balaraw at lumitaw sa kanyang likuran. Ngunit kalmado niya itong nasangga. Nang maramdaman ang paglakas ng iyong puwersa, isang ngiti ang sumilay sa labi ng Goblin Knight. Bigla siyang may naalala at nagpatuloy sa pagsasalita. Kung hindi mo ako susubukang patayin ngayon, mamamatay ang nanay mo. Pagkasabi niya yon, nagpakawala ka ng sunod-sunod na mababangis na atake. Ikinagulat ito maging ng Goblin Knight. Isa ka lang paslit, pero mayroon ka ng ganitong kalakas na puwersa. Nakakatakot talaga, pero sa harap naming mga mataas na uri ng goblin, para ka lang langgam. Buong lakas na iwinasiwas ng Goblin Knight ang kanyang sandata. Nahanap niya ang iyong kahinaan at direktang sumaksak sa puso mo. Mabuti na lang at mabilis mong naipagtanggol gamit ang iyong balaraw. Pero tumilapon ka pa rin sa lakas ng tama. Halos kasabay nito, isang kislap ng talam ang dumaan mula sa iyong kamay. Ang Cyclops Goblin na kanina pa nanonood sa gilid. Biglang gumulong ang ulo sa lupa. Doon lang napagtanto ng Goblin Knight na naloko siya. Pumatay ng goblin sa mismong harapan niya. Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na pagbabago sa enerhiya ang nanggaling mula sa iyong katawan. Dahil sa epekto ng espesyal na talentong King's Seed, bahagyang nagbago ang landas ng iyong pagunlad, kasabay ng isang malakas na ugong. Sa paligid ng iyong katawan, mga kidlat na parang ahas ang mabilis na gumalaw. Isang nakakagulat na pagbabago ang nangyari. Hindi lang bigla kang tumangkad ng 40 sentimetro. Ang hubog din ng iyong katawan ay naging mas makisig at matikas. Taas noo at tuwid ang tindig. Isa itong mataas na antas na goblin. Isang Goblin Knight. Patayin ang paslit na yan. Ang sigaw ng isang goblin ay sinundan ng iba pang mga goblin. Sumisigaw sila na patayin ka. Narinig ang sinasabi ng ibang mga goblin. Iwinagayway ng Goblin Knight ang kanyang kamay para patahimikin sila. Hindi masama, hindi ito isang pangkaraniwang goblin. Pagkasabi niya noon, isang anyo ang biglang lumitaw na parang multo. Sa gitna ng gulat na mga tingin ng napakaraming goblin sa paligid. Diretsyong tinamaan at pinatalsik ang Goblin Knight. Malakas siyang bumangga sa pader ng kuweba. Hahanda ka sanang bigyan siya ng nakamamatay na atake. Direktang pupuntiryahin ang leeg ng Goblin Knight. Ngunit sa sandaling malapit nang tumama ang iyong patalim sa target, isang hindi nakikitang lakas ang biglang lumitaw. Sinundan ito ng isang boses na puno ng autoridad. Anong nangyayari dito? Nag-angat ka ng tingin at nakita ang isang malaking malaki na anyo na lumalabas mula sa kailaliman ng pugad. Ang dumating ay walang iba kundi ang Goblin General. Ang pinakamalakas sa pugad na ito. Mahal na General, hindi niyo po alam. Ang kasuklam-suklam na batang ito. Pumatay siya ng marami sa ating mga kasama. Isa siyang demonyo. Sabay-sabay na nagreklamo ang mga mababang antas na goblin. Umaasang magagamit ang kapangyarihan ng General para patayin ka. Pero iwinagayway lang ng General ang kanyang kamay para patahimikin ang lahat. Halos kasabay nito, isang maliit na anyo ang lumitaw mula sa kanyang likuran. Nang makakita ka ng kaunting kahinaan sa Goblin General, hindi ka nagatubili kahit sandali. Mabilis kang sumugod para sa isang sorpresang atake. Tinataga ang leeg ng Goblin General. Ngunit sa sandaling malapit nang tumama ang talam sa target, isang hindi nakikitang lakas ang biglang lumitaw, na siyang nagpatalsik sa iyo palayo. Sa pagkakataong iyon, doon lang nakabawi sa gulat ang mga goblin. Ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mong tangkain patayin ang General. Pinalibutan ka ng mga goblin na may mababangis na mukha, ngunit pinatigil ng General na nasa gilid ang komprontasyon. Inutusan ng Goblin Shaman na nasa tabi niya. Dalhin mo na sila. Pinangunahan ka ng Goblin Shaman sa daan. Pero maingat mong itinago ang iyong ina sa iyong likuran. Huwag kang mag-alala, hindi namin sasaktan ng iyong ina. Halika, sumunod ka sa akin. Sa pagsama ng iyong ina, mula sa ikalimang palapag sa ilalim ng lupa, dinala kayo sa ikalawang palapag. Umira kayo sa isang maginhawang kuweba. Bago umalis, tinanong ng Goblin Shaman ang iyong pangalan.
Agad mong sinabi ang pangalang Lin Qingfeng. Mula ngayon, tapos na ang iyong pagkabata. Kailangan mo nang lumabas para mag-ambag sa ating pugad. Kung lalabas ka para magpatrolya o mangaso, maaari kang mag-uwi ng maraming magagandang bagay para sa iyong nanay, ha? Hindi mo pinakinggan ang mahahabang pangaral niya. Pero nang marinig mong makakapag-uwi ka ng magagandang bagay para sa nanay mo, agad kang naging interesado. Seryoso kang nagtanong. Talaga, kung ganun, sasali ako. Sa ilalim ng pang-uudyok ng Goblin Shaman, na-assign ka sa patrol team. Kinabukasan, sumali ka na sa grupo at nagsimulang makipaglaban. Itinuro ng matandang goblin ang isang tumpok ng mga lumang sandata, at sumigaw sa mga goblin na nasa harapan niya. Pumili kayo rito ng mga sandatang gusto ninyo at madaling gamitin. Agad na nagsilapitan ng lahat para pumili ng malalaking sandata. Maliban sa iyo, isang punyal ang hawak mo sa isang kamay habang walang laman ang isa. Pinaalalahanan ka ng matandang goblin. Ang mga tao sa labas ay napakatuso, pero sinabi mong sapat na ito. Hindi nagtagal, sumunod ka na sa iyong grupo. Nakarating kayo sa isang makapal na damuhan. Kumuha ng larga vista ang isa sa mga goblin, at masusing pinagmamasdan ang mga tao sa di kalayuan. Hindi pa man sila naglalaban. Naisip na niya kung ano ang gagawin sa mga samsam sa laban. Mamaya, tandaan ninyo, ubusin ang lahat ng lalaki. Iwanan ang babae. Pagkatapos nating magpakasaya, saka natin patayin. Nang makita ng goblin na si Mang sa grupo na hindi ka umiimik, nagpasya siyang gumanti para sa matalik niyang kaibigan. Sinadya niyang magmungkahi sa harap mo mismo. Pagbalik natin sa pagkakataong ito, bakit hindi natin paglaruan ang mga elf? Nang marinig ang tungkol sa mga elf, nagkaroon ng maalay ng ngiti sa mga mukha ng ibang goblin. Pero walang sino man sa kanila ang nakakaalam kung nasaan ang mga elf. Sa sandaling iyon, sinadyang tumingin sa iyo ni Goblin Mang. Hindi ba't mayroon kang isang elf sa iyong kuweba? Bakit hindi mo anyayahan ang mga kapatid para magpakasaya? Sa isang iglap, lahat ng goblin ay napatingin sa iyo, na may tingin ng inggit at kasakiman. Noong inaakala ni Goblin Mang na magagalit ka at kikilos, para magkaroon siya ng dahilan para patayin ka, hindi niya kailanman inakala na kikilos ka agad, at papatayin ang sikim na goblin sa iyong harapan. Labis na ikinatuwa ito ni Goblin Mang. Agad siyang nagkunwaring matuwid, at nagsalita para akusahan ka. Malaking kasalanan ang pumatay ng kasama, paano mo nagawa iyon? Ipapadala ko kayo sa kabilang buhay para maghanap ng ibang elf. Hindi inaasahan ni Goblin Mang na magiging ganyan kakayabang. Nawala kang kahit kititing na respeto sa kanya. Hindi pa niya natatapos ang kanyang banta. Gumawa ka ng isang mabilis na kilos at direktang isinaksak ang isang punyal sa kanyang puso. Sa isang utos niya, tumugon ang lahat ng goblin. Ngunit sa bawat isa na lumapit, isa ang iyong pinapatay. Sa bawat pares na dumating, isang pares din ang iyong pinapaslang. Maliksi ang iyong katawan at mabilis ang iyong reaksyon. Hindi nagtagal, isa-isang bumagsak ang mga goblin. Nang makita ang sitwasyon, sa wakas ay nakaramdam na rin ng takot si Goblin Mang. Lumuhad siya sa lupa at walang tigil na humingi ng tawad, sinasabing alam na niya ang kanyang pagkakamali. Matagal siyang naghintay ngunit hindi ka pa rin tumutugon. Inakala niyang nakaligtas na siya. Nagbabalak na bumalik para utusan ang general na pagbayarin ka. Sa sumunod na segundo, nakaramdam siya ng lamig sa tuktok ng kanyang ulo. Ang buo niyang katawan ay nahati sa dalawa. Matapos pumatay ng maraming goblin, bigla kang nakarinig ng sunod-sunod na mga yabag na papalapit. Napagtanto mong may isang grupo ng mga adventurer na papalapit. Sa iyong nakaraang buhay, isa kang dalubhasang assassin. Pero muli kang nabuhay bilang pinakagwapong goblin. Pero naiinggit sa iyo ang iyong mga kasama dahil sa iyong taglay na kagwapuhan. Kaya sinadya ka nilang itakwil at pandirihan. Dahil dito, hindi mo na napigilan ang galit sa iyong puso. Nang nasa misyon, direkta mong pinatay ang iyong mga kasama. Sa sandaling ito, magpapahinga ka na sana ng saglit, nang may narinig kang mga adventurer na papalapit sa direksyon mo. Hindi nagtagal, dumating na sa tabi mo ang grupo ng mga adventurer. Gulat na gulat silang nakatingin. Sayo na nakatayo sa ibabaw ng tumpok ng mga bangkay ng goblin. Anong nangyari dito? Anong kinatatakot nyo? Kahit anong mangyari, isa lang naman siyang goblin. Tingnan nyo, nandoon pa ang mga berdeng tenga ng mga goblin na yan. Pera ang lahat ng yan. Habang nagsasalita, sakim na sumugod sa iyo ang leader nila. Handang bigyan ka ng isang nakamamatay na atake. Pero sa sandaling dumampi sa iyo ang talem, bigla kang naging kasing itim ng tinta at sumanib sa dilim ng kagubatan. Bago pa siya makakilos, agad kang pumunta sa likuran niya. Gamit ang isang maitim na punyal na nakatutok sa kanyang leeg. Biglang may narinig na boses sa likuran. Banal na depensa ng liwanag. Bola ng apoy. Kasunod nito, isang harang ang bamalat sa katawan ni Guido. Agad namang isang apoy ang sumugod sa iyo. Bilis mong inapakan ang likod ni Guido at lumipad para iwasan ang bola ng apoy. Isang backflip at ligtas kang lumapag sa malayo para makalayo sa kanila. Pagkatapos, muli kang sumanib sa dilim. Nagsimulang hanapin ka ng grupo sa paligid. Ang salamangkero ay naghahanda ng magpakawala ng isang salamangka para hanapin ang iyong lokasyon. Direkta mong tinaga ang babaeng salamangkero. Sa sumunod na segundo, bumagsak ang dalaga sa lupa. Kasunod nito, nakita rin ng pari ang isang itim na aninong papalapit. Sinugod mo siya ng dalawang sunod-sunod na saksak at agad siyang napatay.
Bago siya mamatay, pilit niyang isinigaw sa kanyang mga kasama. Takbo, gusto pa sanang ipaghiganti ng mga natitirang adventurer ang kanilang dalawang kasama. Pero sa isang iglap lang, bumagsak na rin sa lupa ang kapitan. Nang makita ito, ang natitirang adventurer ay baliw na tumakbo palabas ng kagubatan. Pero hindi mo pa rin siya pinakawalan. Isang mabilis at eksaktong hiwa sa leeg niya. Kasabay noon, narinig mo ang pamilyar na boses ng sistema. Binabati kita, napatay mo ang tao. Nadagdagan ng iyong lakas at tibay. Tiningnan mo ang bangkay na nakahandusay sa lupa. Walang anumang emosyon na naramdaman mo. Matapos mong makuha ang mga gamit nila, binalak mong dalhin ang mga ito pabalik para kay mama. Hindi nagtagal, nakarating ka na sa lungga ng mga goblin. Nang makita kang mag-isang bitbit ang isang malaking sako, binalingan ka ng kakaibang tingin ng iba pang mga goblin. Akala nila, nilalayuan ka ng mga kasamahan mo. Tapos, may isang goblin na sadyang bumunggo sa'yo habang hila-hila ang isang babaeng alipin. Kung normal na araw lang to, malamang kanina mo pa pinatay yun. Pero dahil may dala ka ngayon, binaliwala mo na lang ang maingay na mga goblin at nagtuloy-tuloy. Pagpasok mo pa lang sa lungga, tinawag ka ng matandang goblin na si Changdong. Hoy, ikaw na goblin. Gusto mo sanang magbingi-bingihan. Pero hinarang ka ng gwardyang goblin sa may pintuan para paalalahanan ka. Kaya napakunot-noo ka at lumingon. Ang tumawag sa'yo na si Changdong ay tumakbo na palapit sa harapan mo. Kanina pa kita tinatawag, bakit hindi ka tumigil? Ako ba ang tinatawag mo? Hindi mo ba narinig? Wala naman akong narinig na tumawag sa pangalan ko. Nanginginig sa galit si Changdong. Akmang papaluan ka na sana ng hawak niyang tungkod. Pero nakaramdam siya ng nakakatakot na presensya. Ramdam niya na kapag gumalaw pa siya, tatalsik ang ulo niya. Parang nakaramdam din siya ng matinding presensya ng isang mataas na antas na goblin mula sa'yo. Dahil walang imik si Changdong, nainip ka na. Kung wala na kayong kailangan, aalis na ako. Teka lang, kailangan mong magbigay ng parte ng mga nakuha mo. Sabay turo ni Changdong sa sakong dala mo. Nakunat ang noo mo at mas hinigpitan ang hawak sa sako. Akin to, anong sayo? Ang mga nakuha mo ay pagmamayari ng lungga at ng ating grupo. Paanong naging sayo lang yan? Nagsimula na ring makiipal at mangasar ang ibang mga goblin sa paligid. Huminga ng malalim si Goblin Changdong at binalaan ka. Dapat alam mo na ang mga goblin dito. Kailangang ibigay ang kalahati ng kanilang mga nasamsam. Walang sino man ang exempted. At nasaan na ang mga goblin na kasama mong umalis? Patay na. Si Goblin Changdong, na kanina lang ay napakayabang, ay biglang natigilan ng marinig iyon. Lahat ay nagtatakang tumingin sa iyo na walang kahit isang gallows. Kung nakaharap kayo ng malakas na kalaban at naubos kayong lahat, maiintindihan pa. Pero bakit ikaw lang ang bumalik ng mag-isa? Sa pagkakataong ito, maingat na nagtanong si Goblin Changdong. Paano sila namatay? Paano ka nakaligtas? Mas malakas ako sa kanila. Gusto mong subukan. Nang marinig ang pahiwatig sa iyong mga salita, nanginginig sa galit